kung ako'y papalarin, mag-aano tayo no, ng mga amyenda kaugnay doon sa pagkakaroon ng accountability, transparency ng opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na po sa usapin ng budget, sa usapin ng pera ng mga mamamayan na dapat ito ay pinag-iingatan ng mga opisyal o empleyado ng ating gobyerno. So pahigpitin po natin yung mga batas na patungkol doon sa graft and corruption at accountability ng isang government official. Kaya bawal po ang pusit kapag ako po ay naging senador. Pag nag-upo tayo sa Senado, ay pagbabawal po natin ang confidential funds. Any confidential funds. Nakita niyo naman po yung naging trial natin doon sa confidential funds ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na no, kay Vice President Sara Duterte, na napatunayan naman natin na merong misuse, illegal, no, at nagkaroon ng notice of disallowance. Kaya, no po tayo sa confidential funds, kahit nasa Office of the President. Ngayon, nilalabanan nga natin, for kalahati ng budget ng confidential, ng budget ng Presidente ay confidential funds. Kaya dapat walang confidential funds dahil ito ay secret at confidential yung paggastos. Meron po tayo nakatakda sa ating konstitusyon, no, kung paano pananagutin ang mga matataas na opisyal mula sa presidente, vice-presidente, mga commission, no, constitutional commission ng mga officers. Kaya ano po yung magiging papel natin? Well, sa ngayon po kasi may alam na natin na merong napag-alaman ko na ang bayan ay ang iba't ibang sektor ay nagbabalak na mag-file ng impeachment complaint. So, ang ating pong magiging papel dyan, kung ipapasa po yan muna sa House of Representatives, bago po magkaroon ng halalan, ay haharapin po natin yan at pag-aaralan. At kung ano po, ay endorse po natin yan kung sakali. So, 9 na taon po, magsa-9 na taon po tayo sa Kongreso. At taon-taon po ay nagpapasa tayo ng SALN. At taon-taon din po ay ipinapasa natin sa media ang aming SALN. So, makikita po doon yung aming sweldo, yung aming assets, liabilities, and net worth. At nakita po yan. At isa po ako doon sa bottom 10 ng pinakamahirap na kongresista sa House of Representatives. Sa pork barrel naman po, wala po kaming tinatanggap, wala po kaming mga projects, mga infrastructure projects, wala po kaming tinatanggap noon, kaya hindi niyo po kami masisingil sa ganon. So nagbibigay po tayo ng mga assistance, medical assistance, mga tulong sa ating mga kababayan, yung mga nag-walk-in sa Kongreso, yung mga teachers, nangangailangan ng kanilang mga medical na mga pangangailangan ay tinutulungan po natin. Kaya kami po, hindi lang po ako, kasama ng aking mga kasamahan sa Makabayan, ay bukas na bukas po yung aming, SALN at kung ano pa po yung pinagkagastosan namin doon sa aming panunungkulan as membro ng House of Representatives.